Ayan, nakabalik na ang Kuya James at Ate Sheena. Praise the Lord. Ayan, so glory to God. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa the eye of God. 'Di ba? Ang mata ng Panginoon. The eye of God. So, yun yung title ng ating pag-uusapan. Amen? So, purihin natin ang Panginoon. Sino po yung makakapagbasa? Hebrew 4, verse 13. Hebrew 4, verse 13. Sige, dyan, Ako Rex. po. Ayan, sige, Ay, Denise. sige. Sige, Denise. Hebrew 4 verse 13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mata ninyong ating pagsusulit. Wait lang po. Pagsusulitan. Sorry po. Amen. Ano yung Amen po. version mo? Ano yung version mo dyan, Rex? Magandang balita. Pakibasa mo nga. Yung version ng Bible mo. Pakibasa mo nga. Medyo malalim. Sige po. Basahin mo nga. Medyo malalim yung. Asan? Hebrew 4. Walang nilalang. Tama. Hebrew Hebrew 4, 4:13 verse po. 13. Yes. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen po. Amen. So, napakalinaw nung verse natin ngayong araw na to na lahat daw ay hayag. Wala tayong maitatago. So, tingnan nyo dito, kaya yung mga naglalaro dyan, habang nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga nakikipagdaldala, nakikipagharutan, habang nakikinig ng salita ng Diyos, walang natatago sa Panginoon. Sabi, lahat ay lantad. Even yung laman ng mga puso natin, lahat lantad. Amen? Sa Panginoon. Sabi niya, lantad sa kanyang paningin, ibig sabihin sa kanyang mata, at sa kanya tayo. Amen? So ngayong oras na to, hindi kayo nagsusulit sa akin, 'di ba? Hindi kay Ate Jane, hindi sa kahit sino, kundi ginagawa natin 'to, 'di ba, para sa Panginoon. So sabi nga ng Panginoon, sabi niya sa Samuel 16:7, 'di ba, sabi niya doon, ang Panginoon hindi nakatingin sa panlabas, 'di ba? Sabi niya sa tingnan ko nga, first first Samuel 16. First Samuel 16. Tingnan nyo nga, Tagalog. Okay. Verse 7. Sabi niya dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So, ibig sabihin, sa harap ng Panginoon, hindi niya tinitingnan yung panlabas. Hindi niya tinitingnan kung ano yung mga panlabas natin kasi minsan tayo ay nanlilinlang. Pwedeng, di ba, pwedeng maganda lang tayo panlabas, pero yung puso natin, amen, iba yung nilalaman nito. Amen? So, meron tayong tatlong bagay na na nakikita sa atin ng Panginoon. Amen? So, yung tinatawag nating open spot. Amen? Ano ba yung open spot, Tita Beb? Open spot. Alam ng tao sa paligid mo at alam mo. So, ito yung klase ng mga kasalanan na alam na ng mga tao sa paligid mo na nagkakasala ka. Kumbaga yung lantaran na pagkakasala. Alam ng lahat ng nasa paligid mo
at alam mo rin na nagkakasala ka. Amen? So, yun yung tinatawag na pagkakasala na open spot. Amen? Pangalawa, yung tinatawag na hidden spot. Okay? Hidden spot. So, ang pinag-uusapan natin, ang Panginoon natin, lahat ng bagay nakikita niya, lantad sa Kanya. So, pangalawa, yung hidden spot. Ano yung hidden spot? Amen? Yung alam ng Diyos at alam mo. Kasi wala ka matatago sa Diyos eh. Amen? So, yung hidden spot, yung tinatawag na tinatagong kasalanan. Yung tinatago mo. Alam pero, hindi pwedeng hindi alam ng Diyos yon. Alam mo yon at alam ng Diyos. Amen? Yung una, yung open spot natin, alam na ng lahat ng tao at alam mo. Pangalawa, alam ng Diyos at alam mo. Pangatlong klase ng kasalanan, yung tinatawag na blind spot. Amen? Yung bulag. Yung sinasabing bulag, blind spot. Amen? Alam na ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang ang di nakakaalam. So may mga ganong klaseng kasalanan, na hindi mo namamalayan, ikaw na pala yun. 'Di ba? Uulitin ko, blind spot. Alam na ng lahat na nagkakasala ka. Amen? Alam ng Diyos, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Or, pwede naman na nakikita ng Lord, pero hindi mo nakikita yung sarili mo. Amen? So, uulitin ko ha. 3 klaseng kasalanan. Open spot. Okay? Open spot. Alam na ng paligid mo, alam na ng mga tao sa paligid mo at alam mo. Pangalawa, hidden spot. Alam na ng Diyos at alam mo. Pangatlo, blind spot. Alam na ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang ang di nakakaalam. Or, nakikita ng Panginoon, pero hindi mo nakikita yung sarili mo. Blind spot. Amen? So, yun yung mga klase ng kasalanan na minsan po, hindi natin namamalayan sarili natin. Nagbubulag-bulagan tayo o nabubulag tayo sa kasalanan natin. Amen? So, ano yung kailangan nating gawin para sa mga weaknesses na to? 'Di ba? Kasi may mga kahinaan tayo. Sometimes, alam mo yung ginagawa natin, gina-justify natin yung sarili natin. 'Di ba? Na okay lang naman, naintindihan ako ng Panginoon. Alam niya naman na na mahina ako, 'di ba? Ganon. O kaya, we are justifying ourselves or the Lord allow. 'Di ba? Inaalaw ng Panginoon yung mga weaknesses natin para makita natin. Amen? Kasi nakikita ng Lord eh. Even ang kahinaan natin, alam ng Diyos. Kasi ang kahinaan natin, regalo yun ng Panginoon sa atin. Amen? So kung tayo ay may kahinaan, ano ba yung mga part ng kahinaan natin? Kahinaan natin sa mga mata natin, 'di ba? May mga kahinaan tayo. Nagkakasala tayo sa pamamagitan ng pagtingin natin. O kaya sa mga bagay na naririnig natin. Amen? So ano yung dapat nating gawin kung tayo ay mahina, 'di ba? So yung mga yon, kung halimbawa mahina tayo sa mga paningin natin, ang dali-dali nating magkasala sa mga bagay na nakikita natin, gamitin natin yung ating mga kahinaan para palakasin tayo. Saang paraan, 'di ba? Saang paraan para makita natin yung mga bagay na yon sa pagbabasa natin ng Biblia araw-araw, 'di ba? O kaya ano pa yung pwede nating magawin? Manood tayo na imbis na yung mga pelikula na puro pwede tayong magkasala kasi pwede ka rin magkasala sa mga pinapanood ninyo. Sometimes yung iba diyan imbis na manood ng mga faith movies, nanonood sila ng mga pornography, 'di ba? Ng mga bastos na panoorin, 'di ba? Kaya sa ganung paraan nagkakasala tayo. Yung mga mata natin nagagamit natin sa maling paraan. Amen? O kaya yung mga naririnig naman natin, 'di ba? Kahinaan din natin minsan yung mga pandinig natin. So minsan, 'di ba, yung mga pinapakinggan nating mga kanta, nagkakaroon din tayo ng pagkakasala kasi minsan yung kinakanta natin meron ng mga
mga masasamang sinasabi, 'di ba? Ingatan din ninyo yung mga kinakanta ninyo, hindi dahil maganda yung tono, 'di ba? Hindi dahil in o kaya uso ngayon, kailangan sundan natin. Lalo na yung mga kanta na may mga mura, na may mga pagmumura, 'di ba? Na nakakaano sa atin, nakakasama, 'di ba? Makinig tayo ng mga palitan natin, makinig tayo ng mga Christian song, pakinggan natin yung mga kanta na yung mga kabutihan ng Panginoon, ano yung mga bagay na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, yun yung mga bagay na pwede nating gawin. Dahil lahat tayo may kahinaan. Amen? At nangyayari yung mga klase ng pagkakasala natin na yun, yung open spot, hidden spot, tsaka yung blind spot, dahil din inaalaw natin. 'Di ba? Inaalaw natin yung ating sarili. Kaya napakahalaga na maiwasan natin. So, yun yung mga problema natin, no? And ano pa ba yung mga problema ng mga laman natin, 'di ba? Una, bukod sa kahinaan natin, 'di ba? Bakit tayo nagkakasala sa Panginoon? Dahil sa mga bad habit. Una, yung bad habit natin, 'di ba? Ano yung bad habit namin, Tita Beb? Minsan sinasabi natin, I can't, hindi ko kaya, hindi ko kaya, 'di ba? Pero sinasabi ng Bible sa atin na I can do all things with God, 'di ba? Through Christ, sinabi niya sa Philippians 'yon. Amen? So, madalas sinasabi natin sa sarili natin kasi meron tayong mga habit eh. May mga tao, meron tayong mga sinasabi sa sarili natin na hindi ko kaya 'yan. Pero ang sinasabi ng Biblia sa atin, wala tayong hindi kaya. Walang imposible sa Panginoon. Amen? So, tapos pangalawa 'yon, sinasabi natin na it is impossible, 'di ba? Imposible na magbago ako, imposible na mabago ko 'yung pag-uugali ko, mabago ko 'yung habit ko. Pero ano sabi ng salita ng Panginoong Diyos na lahat ng sinasabi natin na imposible? Sabi ng Panginoon, all things is possible to those who believe, 'di ba? Walang imposible sa kanya. 'Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sa Luke 1:37 sinasabi niya, is there anything hard? 'Di ba sabi niya? Walang mahirap sa kanya, 'di ba? At 'yun din yung madalas sinasabi natin sa sarili natin kasi habit natin 'yun eh. 'Di ba? Habit natin na sabihin natin sa sarili natin na it's too hard. Lagi natin sinasabi, ang hirap-hirap magbago, ang hirap-hirap gawin ng mga inuutos ng Panginoon. Pero ang sabi nga ng Diyos sa atin, nothing is too hard to Him. Walang mahirap sa Kanya. Kasi Diyos siya eh. Walang bagay na hindi siya kayang gawin. Amen? So, tayo po, if we are Christian, di ba, hindi natin paglalabanan yung mga tawag ng laman. Di ba? Mahihirapan talaga tayo kung di natin paglalabanan. Amen? Kaya napakahalaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi dito, nakikita natin yung kabaligtaran ng lahat ng kahinaan natin. Amen? So, Kuya Raymond, nandyan ba si ate mo? Katabi mo na si ate? Amen? Pahanap nga po sa 2 Corinthians 12:10. 2 Corinthians 12:10. Pabasa nga, Ate Sheena, kung nandyan ka na. Nandyan po ba? Kuya Raymond? English po to. Wala Tagalog? man po akong Wala kang Tagalog? wala man po. Sige, basahin mo nga. 2 Corinthians 12:10. Asa si Ate Sheena? Masakit po yung katawan. Kahit sana katabi mo lang siya, nakikinig siya, no? Kasi hindi naman kayo, ako naman ang nagsasalita eh. Amen. Sige po, pakibasa Kuya Raymond sa English, then babasahin ni John Rex sa Tagalog.
Therefore, I take therefore in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen. So kapag daw tayo ay mahina, 'di ba? Malakas ang Diyos. Amen. Sa Tagalog po, 2 Corinthians 12:10. Asan na yun? Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Amen po. Amen. So, kapag tayo ay mahina, ang Panginoon tinutulungan tayo maging malakas. Kapag inuusig tayo, 'di ba? Kaya para sa atin, walang halaga ang lahat ng 'yon kapag kinukutya tayo sa mundo. Amen. Nagtitiis tayo. Amen. Kasi walang halaga ang mga sinasabi ng tao sa mundo. Kasi para sa atin, mahalaga yung sinasabi ng Panginoon. Amen. So, yung mga bad habit, una natin problema, tayo po, yung mga katawan natin, katulad ng mga tinatamad, 'di ba? Marami tayong dahilan, no? Marami tayong dahilan kahit pwede naman tayong makinig ng salita ng Diyos, ang dami nating dahilan. Amen. So, yun yung mga problema ng tao, yung sa laman, no? Na alam niyo yun? Katulad ng ganito, Bible study, wala naman kayong gagawin kundi makinig lang. Hindi naman kayo ang magsasalita, hindi naman kayo ang magpapahayag, 'di ba? Huwag sana nating katamaran. Huwag nating katamaran na pag lang ba nagkakaroon tayo ng problema, saka lang ba tayo tatawag sa Diyos, 'di ba? Na mas mahalaga pa ba yung sakit ng katawan natin kaysa sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. 'Di ba? Kasi bakit kapag tayo may mga kapanawagan sa school, 'di ba? Lahat kayo kanina nasa school, 'di ba? Kasi merong tinawag kayo sa school, pupunta kayo lahat, 'di ba? Walang walang nagiging hadlang. Amen. Pero pagdating sa Panginoon, marami tayong dahilan. Amen. Minsan hindi natin nakikita yung halaga ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na makita natin yung importansya ng paglilingkod sa Diyos, na mapaglabanan natin yung ating mga laman. Amen? So, yun yung mga bad habit ng tao. Marami tayong dahilan sa laman natin. Marami tayong kinakatwiran sa Panginoong Diyos. Amen? Katamaran. Katamaran, di ba? Yung mga katamaran. Pangalawa, ano yung mga, adjust your imperfection. I-adjust natin yung ating imperfection. Una, yung habit natin, 'di ba? Yung habit natin. Pangalawa, yung ating imperfection. Kasi lagi nating sinasabi, hindi natin kayang magbago. Lagi nating sinasabi, mahirap magbago. Amen? So we have to adjust, mga bata. Kailangan mag-adjust tayo. Kailangan nating i-adjust na hindi tayo ang laging uunawain ng Panginoon. I-adjust din natin yung sarili natin. Kasi we can change, 'di ba? Sa tulong ng Panginoon, glory to glory. Amen. Dahil ang Panginoon ang tumutulong po sa atin. Siya yung nagbabago sa atin. Kaya humingi tayo ng tulong sa Kanya kung tinatamad tayo, 'di ba? Humingi tayo ng kasipagan sa Panginoon. Humingi tayo ng pangunawa sa Panginoon. 'Di ba? Tanggapin natin yung mga bagay na nakakasakit sa atin. Even yung salita na pwedeng magbago sa atin. Manalangin tayo, iiyak natin lahat sa Panginoon. Amen? I-adjust natin yung imperfection natin. Kung nasasaktan tayo sa mga sinasabi ng mga tao, lumapit tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo umiyak, sa Kanya tayo magpabago. Amen? Kasi kahit may karapatan tayo, pagdating sa Panginoon Diyos, nawawalay karapatan natin. Kasi nga, wala tayong dapat idahilan sa Panginoon. Kasi willing ang Panginoon eh. Amen? And minsan, kahit may karapatan tayong gumanti sa mga tao na nanakit sa atin, 'di ba? Pinapawalang bahala na lang natin kasi nga
naniniwala tayo na sa Diyos ang pagganti, hindi sa atin. Sa Panginoon pa rin. Ang Diyos pa rin ang gaganti sa lahat ng mga nagkasala sa atin. Kaya nga, kapag nasa Panginoon tayo, ano yung pwedeng mangyari sa atin, di ba? Kapag nasa Panginoon tayo, di ba, paganda tayo ng paganda. Tama ba? Di ba? Tingnan niyo yung mga taong wala sa Panginoon, papangit ng papangit. Di ba? Ano sila? Tayo, pag nasa Panginoon tayo, ang buhay natin, pabuti ng pabuti. Yung ibang tao, pasira ng pasira. Pag wala sa Panginoon, pasira ng pasira. Pag nasa Panginoon tayo, unti-unti, pabait tayo ng pabait. Amen? Yung iba pag lalong lumalayo sa Panginoon, 'di ba? Nasisira. 'Di ba? Pasira ng pasira yung buhay nila. Nawawalan sila ng kapayapaan, 'di ba? Tayo naman, unti-unti naintindihan natin ang kapayapaan na wala dito sa mundo yung hinahanap nating kapayapaan kundi nasa Panginoon. Kaya kailangan nating anong gagawin natin? Maging totoo tayo sa sarili natin. 'Di ba? Huwag tayong nagpe-pretend. Huwag tayong great pretender o huwag tayong nagpapanggap. Amen? Napakahalaga kasi na hindi tayo nagpapanggap. Sabi nga ng Panginoon, huwag daw tayong maging impokrito. Amen? Kasi walang bagay na hindi niya nakikita. Yung mga puso natin, yung isip natin, nababasa ng Panginoon. So kung ano ka sa labas, amen, ganun din yung puso mo. Kung ano yung pinapakita mo sa labas, ganun din yung nasa puso mo. Kasi hindi lalabas yun kung hindi yung laman ng puso mo. Hindi lalabas yung karakter natin, 'di ba? Kung hindi yun yung laman ng puso natin. Kaya unmask, 'di ba? Tanggalin natin yung maskara natin. Huwag tayong maging pretender sa harap ng Diyos. Huwag tayong dalawang muka sa harapan ng Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon nawa ang maging muka natin. 'Di ba? Huwag tayong maging impokrito sa harap ng Diyos, kundi maging totoo tayo. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Na yung mga i-adjust natin yung imperfection natin kasi ang Diyos ang magpa-perfect sa atin. Bawasan natin yung salita tayo ng salita. Amen? Dagdagan natin yung gawa. Huwag tayong salita ng salita, dagdagan natin yung gawa. Amen? Mag-focus tayo. Huwag puro post ng magaganda sa social media lang, 'di ba? Huwag puro post sa social media tapos ang totoo yung buhay naman natin ang gulo-gulo. Gusto lang nating makitang maganda sa social media yung ating buhay. Pero ang totoo, 'di ba? Magulo na pala yung buhay natin, wala na tayong kapayapaan kasi nga nagpapanggap tayo. 'Di ba? Kaya hindi lahat ng nakikita niyo sa social media totoo. Yung yung ibang tao doon nagpapanggap. Amen? So, minsan pa, iwasan natin yung pagja-judge sa ibang tao. Kung meron tayong i-judge, i-judge natin yung sarili natin, wag yung ibang tao. Amen? Tayo yung mag-a-adjust. Amen? Judge ourselves, not other people. I-judge natin yung sarili natin sa harap ng Diyos, hindi yung tingin tayo ng tingin ng kapintasan ng iba, tingin tayo ng tingin, 'di ba, ng karumihan ng iba, pero yung sarili natin, hindi natin nakikita. Amen? So, yun yung mga bagay na problema sa ating mga tao sa laman. Amen? Una, ano yung una natin? Ulitin ko, bad habit. Pangalawa, adjust your imperfection. I-adjust natin yung mga kakulangan natin, yung mga imperfection natin. At pangatlo, bring balance to ourselves. Magkaroon tayo ng balancing buhay sa sarili natin. Bring balance to ourselves. Sabi niya po sa Thessalonica 5:23, sabi niya doon, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So sinong gagawa? Ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, hindi ang mundong ito. Kaya kung naghahanap ka ng kapayapaan sa mundo, hindi mo matatagpuan sa mundo yun. Sa Panginoon lang. Amen? At pananatilihin tayo ng Panginoon na walang kapintasan kasi
Yes, we cannot be perfect, but God perfected us. 'Di ba? Because of the finished work ni Jesus. Kaya nga siya yung Panginoon natin eh. Amen. Kaya yung ating kaluluwa, yung soul natin, 'di ba, maging intentional. Kung tinatamad tayo, 'di ba, pilitin natin labanan yung sarili natin. Yung mga soul natin, magkaroon tayo ng motibo, yung tamang motibo, 'di ba, na sumusunod sa Panginoon. Na yung will niya at saka yung way niya ang magawa natin, hindi yung gusto ng laman natin. Amen? Wag nating puwersahin yung sarili natin na gumawa lang ng mabuti dahil pakitang tao. Amen? Do not force yourself na gumawa ka ng good thing because of your pretending. Nagpe-pretend ka lang. Just to show. Para lang maipakita na mabuti ka. Kasi, ano yung pinag-aaralan natin? Ang Diyos, nakikita niya lantaran lahat sa Panginoon. Kahit pa yan nakatago sa puso mo, pagpakitang tao ka, kita ng Diyos. Wala kang maitatago sa Panginoon. Amen? Kaya yung iba, kung nandito lang kayo, di ba, kung anong motibo ng puso ninyo, nakikita ng Diyos yung motibo ng puso nyo kung bakit kayo nandito. Bakit kayo uma-attend, yung totoong laman ng mga puso ninyo. Di ba? Nakikita yun ng Panginoon. Wala kayong maitatago sa Kanya. Kasi hindi naman to tungkol sa akin, hindi to tungkol kay Ate Jane, hindi to tungkol kay Ate Billie Jean. Amen? Tungkol lahat to sa Panginoon kung bakit natin ginagawa. Kaya, basahin nga po natin kung ano yung sabi doon sa Psalm 34. Psalm 34, verse 17 to 19, yung ating conclusion. Psalm 34, verse 17 to 19. Kuya Bien, meron ka bang Bible dyan? Basahin mo nga sa Google mo, sa Tagalog, kung wala kang Bible. Psalm 34, 17 hanggang 19. Nakita mo, Bien? May nakakita ba? Sige, kung meron nakakita sa Bicol, pabasa po. Agad dinidinig, 'di ba, ang daing ng matuwid, sabi doon. Inililigtas sila sa panganib. Kita ko na. Ayan, sige anak. Agad dinidinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga pagdurusa at ibinibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Amen. So praise God, ano? So tayo, kapag nanalangin tayo sa Panginoon, 'di ba, at tayo ay nagsusumamo sa Diyos, humihiling tayo, humihingi tayo, 'di ba? Andun agad ang ang pagdinig ng Panginoon kung tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Agad tayong dinidinig ng Diyos, yung mga daing ng matuwid, 'di ba? Amen. Pero alam niyo, lagi niyo pong iisipin, ano, hindi natin kailangan lumapit sa Diyos na matuwid na tayo. Kasi mapagmahal ang Diyos, 'di ba? Nagiging matuwid tayo kasi matuwid si Jesus. Amen? Kaya kapag lumalapit tayo sa Panginoon, lalapit tayo lagi sa trono ng awa ng Panginoon. Amen? Hindi tayo lalapit kasi perfect na tayo. Lumalapit tayo sa Diyos kasi nagpapaayos tayo. Tatandaan niyo yan, ha? Lumalapit tayo sa Panginoon kasi nagpapaayos tayo sa Diyos kasi lahat tayo may problema. Kahit ako may problema, kahit kayo may problema, 'di ba? May hindi maayos sa mga ugali natin, kaya tayo lumalapit sa Panginoon. Kasi alam natin na ang tulong natin manggagaling mula sa Panginoon. Amen? Binabago niya tayo, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Amen? Kaya lahat ng mga suliranin natin, lahat ng problema natin, kaya tayong tulungan ng Panginoon. Kaya niya ring gumamit ng mga tao para tumulong sa atin, para maibsan lahat ng ating mga problema. Kaya napakahalaga na huwag kayong lalapit dahil perfect na kayo.
Kasi kahit kailan hindi tayo magiging perfect unless magpapaayos tayo sa harap ng Panginoon. Kaya napakahalaga na lumalapit tayo na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Kasi diringgin niya tayo. So ito yung mga tanong natin sa sarili natin. Ano yung mga ginagawa natin ngayon? 'Di ba? Ano yung mga bagay? Ano yung mga bagay na ginagawa nyo ngayon lalo na kapag nag-iisa kayo? 'Di ba? Kapag walang nakakakita sa inyo kasi pinag-usapan natin kanina, 'di ba? May mga different kind ng mga pagkakasala natin. Yung open spot, yung alam na ng lahat ng tao, alam mo din na nagkakasala ka. Pangalawa, yung hidden spot, 'di ba? Na na alam ng Diyos at alam mo na nagkakasala ka. At pangatlo, yung blind spot, 'di ba? Na alam ng Diyos na nagkakasala ka, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Or maaaring alam ng mga tao sa paligid mo na nagkakasala ka, ikaw hindi mo alam na nagkakasala ka. So ano yung ginagawa natin kapag tayo ay nag-iisa? Amen? Tanungin natin yung mga sarili natin, are we glorifying God? Nag-glorify niyo pa ba ang Panginoon? 'Di ba? Nabibigyan niyo pa ba siya ng kagalakan, 'di ba? Nawo-worship niyo ba yung Panginoon? Naaawitan niyo ba siya pag mag-isa niyo na lang? Amen? Sa pamamagitan ng mga ginagawa niyo. Kasi ang worship, hindi lang naman yung pag umaawit tayo eh. Kahit nasaan kayong lugar, 'di ba? Kahit saan kayong lugar, nawo-worship niyo pa ba yung Panginoon? Nabibigyan niyo pa ba siya ng kaluwalhatian? Tapos tanungin natin sarili natin, are we doing good? Gumagawa ba tayo ng mabuti? Ino-obey ba natin ang Diyos? Sinusunod ba natin siya? Nasusunod pa ba natin ang Panginoon? Yun yung mga tanong na dapat tinatanong natin sa sarili natin kasi marami tayong boses na naririnig sa mundong ito. Amen? 3 boses ang naririnig natin. Ano ba yung naririnig natin, Tita Beb? Ano yung mga boses na naririnig natin? Naririnig mo yung boses mo, 'di ba? Naririnig mo yung boses ni Satanas. Amen? At naririnig natin yung boses ng Diyos. So ano yung mga pinapakinggan nating tinig sa mundong ito? Kasi maingay ang mundo. Maingay ang mundo. 'Di ba? Maingay ka din. Maingay din eh. May naririnig tayo sa ano natin, sa buhay, sa sarili natin, kung ano yung sinasabi nun sa sarili natin. At may sinasabi rin yung kaaway sa atin. At may sinasabi rin ang Diyos sa atin. Amen? So ano yung mga pinapakinggan natin? Mahalaga yon. Na yun yung mga bagay na tanungin natin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. I hope meron kayong natutunan. Meron tayong mga baguhin sa sarili natin. Yung mga habit natin. 'Di ba? Yung mga imperfection natin. Na hindi natin kailangan perfectong lumapit sa Diyos. Maging totoo lang tayo na lumalapit sa Panginoon at wag tayong maging mga impokrito. Amen? At yung pangatlo, 'di ba, na magkaroon tayo ng balance sa sarili natin. Kung kaya nating maglaro ng volleyball, 'di ba, sa eskwelahan, dapat kaya din natin na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi yung nabibigyan natin ng panahon yung mga bagay sa makamundo, pero hindi natin nabibigyan yung spiritual natin. So magkaroon tayo ng balanse. Bring balance. Amen? Bring balance. Kung kaya niyong mag-aral sa school, dapat kaya din nating mag-aral sa mga spiritual na gawain katulad nito. Amen? Kung kaya niyong magbasa ng libro, pag inutusan kayo ng teacher ninyo sa eskwelahan, dapat may panahon din kayo nagbabasa ng Bible. Amen? Kasi mabuti ang Diyos sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag. Sabi niya nga sa Jeremiah, di ba? Kung hahanapin niyo ako, matatagpuan niyo ako. Pero ang tanong ko sa inyo mga kabataan, hinahanap niyo ba talaga ang Diyos? Hinahanap niyo ba siya? Nasasabik ba kayo sa Kanya? Gusto niyo ba siyang makilala? Kasi magpapakilala siya sa inyo kung gusto niyo siyang kilalanin. Pero kung binabaliwala niyo siya, parang girlfriend ninyo. 'Di ba? Parang boyfriend ninyo. Pag ba pinabayaan niyo yung girlfriend ninyo at boyfriend ninyo, do you think, 'di ba? Do you think lalapit sila sa inyo? Do you think maglalambing pa sila sa inyo kung binabaliwala niyo sila? Ganon din sa asawa, 'di ba? Pag binabaliwala natin ang Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po. Ano kasi? Anong sabi nga sa ating verse?
Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Wala. Kahit isa sa atin, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag sa Kanya at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. Hindi dito sinabi pamilyang magsusulit sa Kanya. Ang ating mga sarili, sabi, di ba? Sarili natin, hindi buong pamilya na magsusulit sa Diyos, kundi bawat isa sa atin magsusulit sa harap ng Diyos. Amen? Hindi buong pamilya, mga anak, hindi buong pamilya. Basahin niyo po sa Hebreo 4:13. Magsusulit ng ating mga sarili. Isa-isa tayong magsusulit sa harap ng Diyos. Kaya siyasatin natin yung sarili natin. Kasi ang buhay natin, katulad ng pinag-aralan natin last week, hindi lang tungkol sa mundong ito. May pangalawang buhay pa. Kaya tanungin ninyo yung mga sarili ninyo, ano yung pinapahalagahan ninyo ng higit sa lahat? Amen? So, glory to God. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa araw na to, sa oras na to. Salamat po sa pagtuturo mo, sa pagtutuwid mo sa bawat isa sa amin. Patuloy nawang maitanim sa mga puso namin, Panginoon, ang lahat ng iyong tinuro. Matandaan namin, Ama, na kailangan namin magkaroon ng disiplina sa aming mga sarili, magkaroon kami ng kontrol. Huwag kaming maging pakitang tao, Panginoon, na gumagawa ng mabuti, Panginoon, at Lord, yung mga puso namin ay marumi sa harapan mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kaming maging totoo na lahat ng bagay na mga habit namin, Lord God, that we can do all things through Christ, na nagbibigay ng lakas sa amin, na nagbabago sa amin, na magtutuwid sa amin, Panginoon, na walang imposible sa'yo, sa lahat na naghahanap, Panginoon, at kakatagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Lord, tanggalin mo at patawarin mo kami sa lahat ng habit namin, sa lahat ng mga impluensya sa amin, Lord God. Bagkus, Lord, lumalapit kami, Ama, nagpapatulong kami, nagpapabago kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo na siyang magpa-perfect, Panginoon, ng lahat ng aming gawain, Panginoon, ng lahat ng aming mga katwiran, ng lahat ng aming mga laman sa puso at isip, Panginoon, na patuloy mo kaming isanctify, patuloy mo kaming i-purify, O Diyos, at baguhin, Ama, sa aming pag-uugali, sa aming pagsasalita, sa aming gawa, sa aming pag-iisip, Panginoon, na maging totoo kami lagi sa iyong harapan dahil wala kaming maitatago sa iyo. Lahat ng bagay ay lantad at lahat ay nakikita mo. At ang bawat isa sa amin ay magsusulit sa takdang panahon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, glory to God. Purihin ang Panginoon. Ayan. So, sino po ang gustong mag-share ng inyong mga natutunan at ano yung mga dapat nating gawin at pwede nating gawin? Amen? Ayan, Ate Denise, mauna ka na. Ayan sila Ayun Kuya. po. Oh, Ay. sige, mauna ka na, Ate Denise. Susunod sila Kuya, Ate Sheena. Ay, Ate Pate. Sige po. Ayun, naalala ko po yung naturo niyo po rin sa amin na walang natatagong lihim. Wait, nakalimutan ko. Sa dilim, nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko po yun. Amen. Basta Oo, may naalala po ako dun eh. napag-aralan natin yun. Yung nakakasira sa ating pagkatao, di ba? Yung mga kasalanan na Opo. tinatago. Amen. Opo. Walang matatagong lihim sa madilim na sulok yata. Forgot. Nakalimutan ko po. Walang Ayun po. matatagong mga kasalanan dahil ilalantad ng Panginoon. Yung lahat ng nasa dilim sa liwanag. Ganun. Yun, di ba? Opo. Opo. Sorry. Sorry po, nakalimutan ko. Ayun po. Parang ganun lang din po yung napag-aralan natin ngayon. Pero mas lumalim pa rin po siya. So, may 3 parts na po pala siya. So, tatlong part yung tawag po neto yung kasalanan na hindi natin kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam at ang Panginoon po yata yun. Tapos kasalanan ng hindi mo alam na alam ng lahat or ng Panginoon. And then yung isa po nakalimutan ko yung isa. Alam ng lahat at alam mo. Open spot. Okay.
Ayun po, sorry po. Ayun, so halimbawa po dun sa kasalanan ng parang hidden ano po ninyo, yung parang pag-a-attempt ng suicide. Hindi alam ng lahat po 'yon, pero alam mo tapos alam ng Panginoon po 'yon na kasi wala ka naman pong matatago sa Panginoon na, kasi alam na alam niya po lahat ng mga kilos po natin na gagawin pa natin sa future, mga past po natin. Kasi siya nga po yung lumikha, lahat ng nangyayari dito is alam niya. So, wala ka talaga pong matatago sa Panginoon kahit po kahit, I mean oo, tama. Kahit, sa isip mo wala namang makakaalam, pero ang di mo alam na pala ng Panginoon na gagawin mo po siya. And then ayun po, napaano ko rin po na natutunan ko po is, kahit kahit anumang kasalanan ng ating kahit anumang kahit makasalanan man tayo, tatanggapin pa rin po tayo ng Panginoon. Kahit anumang mangyari, kahit lalapit lang po tayo kapag makasalanan like I mean, down na tayo, walang pag-asa, pero ayan pa rin po. Ayun lang po. Amen po. Wala na akong masabi. Okay ka. Lalapit tayo sa Panginoon, kumbaga bibigyan niya tayo pa rin ng pag-asa, 'di ba? Kahit na minsan, sa totoo naman 'yun, 'di ba? Ginagawa nating leftover si God. Pero hindi niya tayo binibigo, 'di ba? Kahit na minsan, 'yun yung kaibahan sa Lord, kasi 'yun yung pagmamahal niya, 'di ba? Na kahit sa tao kasi 'pag binabalewala tayo ng tao, 'di ba? Amen. So, purihin ang Panginoon, iba yung Diyos, iba yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, unconditional. Kahit minsan di natin siya pinapahalagahan, 'pag tayo lumapit sa kanya, pinapahalagahan pa rin niya tayo. Amen. So, sige, Ate Faith, nag-unmute ka kay ni Kuya James. Ate Faith. The eye of God, mata ng Diyos. Hebreo 4:13. Open spot, alam ng tao sa paligid mo at alam mo ito ay lantaran ng kasalanan. Hidden spot, alam ng Diyos at alam mo. Blind spot, alam ng lahat, alam na ng Diyos ang kasalanan mo pero ikaw lang ang hindi nakakaalam. O nakikita ng Panginoon ang kasalanan mo pero hindi mo nakikita ang iyong kasalanan. Minsan nagkakasala tayo sa pamamagitan ng ating mga mata sa bawat napapanood at nakikita natin na hindi mabubuti sa paningin ng Diyos. Bad habit. Ito yung mga bagay na ginagawa pa natin na hindi na nakakalugod sa Diyos, lalo na sa ating mga sinasabi ng ating mga labi. Yung laman natin ang katamaran natin. Kapag nasa Panginoon tayo, pabuti-buti ang ating buhay. Unti-unti nagbabago ang ating buhay. Unti-unti din binabago ni Lord yung puso natin. Iwasan natin tignan ang kamalian ng iba, kundi tignan natin ang ating sarili kaysa kamalian ng ibang tao upang huwag tayo magkasala. Amen po, tita. Amen, James. Salamat. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ninyo magkapatid, no? Na kahit wala si daddy ninyo, patuloy kayong naku, proud na proud si mommy sa'yo.
Proud na proud yung mama niyo sa inyo. Amen? Mabuti yan, no, na excited kayo lagi tuwing Sunday. Kasi maririnig namin, kami din excited na marinig yung mga tinig ninyo na natututo kayo at nagkakaroon kayo ng confident, 'di ba, ng lakas ng loob sa sa pagsagot sa mga bagay na natutunan ninyo. Ayan, ang galing, no? Praise God. Kuya Bien, ikaw naman anak, ano yung iyong lesson na natutunan, na take away mo na natanim sa puso mo? Ako yung adjust your imperfections. Kasi bilang tao, hindi naman tayo perfecto, pero we can be better pala. Yun lang po. Amen. Kaya nga 'di ba practice make you perfect, lahat ng bagay. Kaya nga yun katulad nung sa gym 'di ba? Yung hindi perfect yung katawan natin nung pumasok sa gym, pero 'pag nagpapatuloy tayo na i-enhance, 'di ba, lumalaki muscle natin, nagkakaroon kayo ng mga kalalakihan, ng mga abs, 'di ba? Kailangan patuloy. Kumbaga sa halaman, 'di ba, yung buto naman 'pag tinanim natin kailangan diligan para mamulaklak, para maging malusog, 'di ba? Pero 'pag pinabayaan mo 'yon, mamamatay lang yung buto kahit pa itanim mo siya sa lupa. Amen? So, adjust our imperfection. Hindi natin kailangan lumapit sa Lord na perfect agad tayo. That's religion, 'di ba? We are building binibuild tayo ni Lord ng relation. Relational yung gusto ni Lord, intentional, tapos meron tayong motive na way ni God talaga. Amen? So praise God. Ayan, punta naman tayo sa Bicol. Kuya Raymond, ikaw muna, Kuya Raymond. Dapat lumapit tayo sa Panginoon para maayos ang ating mga problema at pag-uugali dahil sa Diyos lang tayo humihingi ng tulong at humihingi ng kapatawaran. Yun lang po. Amen. Praise God. Di natin kaya magbago mag-isa. No? God will help us. Walang taong kayang magbago ng sarili lang. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen? Ayan. Sa Bicol naman. Kuya John Rex, sining gustong mag-share? Lahat po. Wait lang po. Oy, sino na? Ako na, ma'am. Halika dito, Vince. Ako naman muna. Si Vince na daw. O, go. Hindi mo ito to. Go na. Amen. Anong amen? Kapag tayo ay matuto na sumusunod sa Diyos, makikita natin yung mali at ayaw ng Diyos at maging totoo tayo, nakatalikod man o nakaharap ang tao kasi lahat ay hanggang sa harap ng Diyos, kaya mag-ingat po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Amen. Amen daw po. Amen. Praise God. Okay, okay. Ano naman po? Huwag natin gawin katamaran ang gawain ng Diyos. Dapat makita natin yung kahalagahan ng gawain ng Diyos. Kasi isa ito sa daan para mas makilala ang Diyos at maayos ang buhay natin. Amen. Amen. Ano na, Shin? Ay, ito naman po yung kapatid ko naman po. Hawakan mo. Huwag natin pakitang tao maging totoo, may nakikita naman o wala. Wala tayong naitatago sa Diyos. Kaya maging totoo tayo sa Diyos at isuko natin lahat sa ang kasalanan natin sa Diyos at humingi ng tulong para magbago. Lumapit tayo sa Diyos ng pagpakumbaba. Amen po. Amen. Praise God. Praise God. Shin, ikaw na. Si Shin naman daw po. Ang natutunan ko po ay huwag tayo mahiyang lumapit sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos kasi hindi natin kaya magbago mag-isa. Aminin natin sa Diyos lahat na nakakahiya na ginagawa natin na mga gusto natin tapos wala panahon sa Diyos. Kaya matuto tayong kilalanin
Kilalanin ang Diyos. Amen po. Amen. Praise God, Shin. Yung isa pa po, yung bulinggit. Sige dito. Wait lang po. Go. Baka na. Tabangan mo ako. Ulit lang. Huwag tayong Huwag tayong Huwag tayong magsisinungaling magsisinungaling dahil dahil hindi natin natin magagawang magagawang pag pagsinungalingan ang ang Diyos. kaya Kaya mas mas piliin natin na na magsabi sabi ng totoo. Amen. Amen po. Okay, Kuya John Rex, ikaw na. apa. Ang natutunan ko po sa araw na ito ay huwag tayo magsisinungaling dahil kung magsisinungaling tayo sa ating mga magulang o sa ibang tao, tayo ay hindi tatanggapin ng Panginoon. At kung ang mga magulang natin o ibang tao ay napaniwala natin sa ating kasinungalingan, ang Diyos ay hindi natin magagawang mapagsinungalingan. At walang sekreto na hindi nabubunyag at kahit anong tago mo pa sa iyong sekreto, ay hindi papayag ang Panginoon na hindi mabunyag ang iyong sekreto. Amen. At sabi na nga ng mga matatanda, ang kasinungalingan ay kapatid ng magnanakaw. Amen po. Praise God. Purihin ng Panginoon. So, yun no, lagi natin tatandaan, God have eyes, 'di ba? May mata ang Panginoon. Lahat tayo nakikita niya. Lahat ng ginagawa niyo nakikita niya. Kaya lagi niyong tatandaan na wala tayong maitatago sa Diyos. Amen? At mahalaga 'yon. Mahalaga na matandaan natin 'yon kasi alam natin na may Panginoon na kumbaga kung natatakot ka sa CCTV, 'di ba? Merong malaking CCTV na nakapaligid sa atin kahit saan tayo magpunta, kahit anong ginagawa natin. Amen? So, ang gaganda ng mga insight ninyo, ang gaganda ng mga natutunan ninyo, at nawa, ang ano natin is mahakbangan, 'di ba? Kailangan nating mai-apply sa sarili natin. Meron pa ba? Meron pa daw po. Amen. Sige na. Turuan. Sumunod po tayo kay Lord at humingi ng tulong sa Diyos. Amen. 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 Ayan, praise Okay God. na po. Okay na. Sa purihin ng Panginoon, isang mapagpalang linggo na busog tayo. Amen? So, tatandaan niyo yan ha. Tatandaan ninyo na God have eyes. Kahit ano pang ginagawa ninyo, kahit saan kayo magtago, kahit sa kuweba pa yan, kahit kung saan butas kayo magtago, kitang-kita tayo ng Lord. Amen? Lantad sa Kanya. Kaya walang maitatago sa Kanya. Amen? At tatandaan ninyo, magsusulit tayo sa Panginoon pagdating ng takdang oras at panahon. Amen? So purihin ng Lord, and to God be all the glory.